May tanong sa akin. Boss Rai, good afternoon po. Isa po ako sa lubog sa utang dahil sa tapal system. Nag-decide na rin po ako na itigil na ang pagtapal. Kaya dami na po rin akong text blast at calls. Sakali po ba na dumating sa oras na ako ay maharap sa small claims, saan po ako court pupunta? Nasa probinsya po ako ng Mindoro. Need ko po ba pumunta sa kung saang court po sila mag-file? Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin na kung sakali po na maghabla ng small claims case, itong mga bugo katabusadong online lending apps, saan po ba tayo pupunta? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang di po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po lubog kayo sa utang, no, dahil sa tapal system at na nag-decide na rin po kayo, no, na itigil na ito, na which is tama naman po. Pero marami na kayong nare-receive na text blast at calls, no? At kung sakali kanyo na dumating yung panahon na kayo ay maharap sa small claims, tinatanong nyo po kung saang court kayo pupunta. Kasi kayo ay nasa probinsya ng Mindoro at need nyo bang pumunta kung saang court, no, ifa-file. Well, ano yan? Tatlong klase po yung i-discuss natin dito, no? So, tatlong venue to or tatlong rule. Okay? Ito po yung mismong batas po natin, ha? So, kailangan pong maintindihan natin na hindi ho pare-parehas yan. Okay? Pero ito, sasabihin ko sa iyo, maraming salamat po at tumigil na kayo, no, doon sa inyong tapal system. Kasi wala naman talagang idudulot sa inyo yan. No, talagang mababaon lang kayo ng mababaon, no? Sa kaya tama lang po yung ginawa ninyo and well, it's their right naman po, no? Karapatan po, no, ng kahit na anong mga nagpapautang yan. No, regardless yan kung lending, financing, banks or itong mga bugo katabusadong online lending apps. Karapatan po nilang maningil. Kaya lang, kailangan po nilang sumunod. Hindi po sila dapat nanghaharas or nangwawalang niya. Dapat po sa tamang pamaraan po ng paniningil yung kanilang ginagawa. Okay, mapunta po tayo dun sa inyong katanungan, no? So, meron po yung tatlo na mapag-uusapan natin. Yung una po is dun sa regular venue rule. So, according po dito sa regular venue rule is pwede po yan, no, na isampa nila sa municipality nila kung saan sila naka-address or kung saan yung municipality nila, or po pwede rin po dun sa municipality po nung nakahiram po sa kanila o yung ididemanda po nila. Okay? Yun yung unang rule. Now, base po kasi dun sa 2026 revised rule of procedures dun sa small claims court, no, para po maprotektahan din yung mga nanghiram, no? At saka po, syempre, hindi maabuso nung lending mismo yung kanilang kapangyarihan, kasi baka mamaya may kakilala yan doon sa kanilang municipality, ginawa po ito ng Supreme Court. Okay? So pagka po yung lending, financing, bank, or kung yung OLA po ay may branch, okay, sa ibang lugar, let's say sa probinsya, okay, doon po sa branch na yon, no, sa municipality na yon, located, dun po isasampa yung kasong small claims. Okay, wag po kayo malilito, ha? So, dalawa na yung na-discuss natin. Okay? Ito pong dinidiscuss natin ngayon is, kumbaga, protection po, no, dun sa mga nanghihiram. Kung ididemanda po nila ng small claims. So, kung may branch po, maliwanag po sinabi ko, kung may branch, itong OLA, lending, financing, or bangko, doon po sa municipality ng branch na yon, no, ifa-file yung small claims case. Okay. Pangatlo, okay, kung yan naman po stipulated sa contract, okay, yung rule 1, hindi ho yun masusunod. Okay? Kuwari, naka-stipulate po dun sa sa kontrata na gaganapin po ang pagdemanda, let's say sa lugar ng Makati. Doon po gaganapin yun.
Okay? Kasi napagkasunduan nila yun eh. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, napaka-importante po ng kontrata. Now, eto po yan. Napakalaking question mark yan pagkapatungkol dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Kasi po, alam naman po natin na napakaraming batas ang hindi sinusunod nitong mga bugok na to. Okay? Halimbawa po dyan is the Truth in Lending Act. Di ba? Kailangan po fully disclosed yung true value nung hinihiram po ng kanilang kliyente. Hindi nila sinusunod yon. Okay? Pangalawa, napakalaki ng interest rate. Napakalaki ng kinakaltas nilang processing fee. Diba? Halos wala nang pakinabang yung kanilang mga kliyente. Diba? Pangatlo, bigla na lamang pong nagdi-disburse. Diba? Pangapat, nanghaharas. Diba? Meron ng prohibition on unfair debt collection practices. Inilista po ng SEC kung ano yung mga bawal. Lintik na mga to. Yung bawal ang sinusunod. Nakita nyo kawalang yan. Diba? Hindi ho maglalakas loob. No? Para sa akin to opinion ko to, na maghabla po yan sa small claims court kung yan po ay gumagawa ng mga nabanggit ko. Kasi mababaligtad sila eh. Unang-una dun sa, sa interest rate at sa processing fee. Ang korte po natin may karapatan po yan, no, na baliktarin yun or baguhin yun. Kung yan talaga ay excessive or unconscionable. Pag napatunayan po ng korte na yan po ay unconscionable, ang gagamitin po dyan is yung legal interest rate which is 6% per annum. Oh, di ba? So, sino matatalo? Sila. Ngayon, kung yan po hinapatunayan din at na sila ay nangaharas at nawawalang ya, yan. Makakasuhan din sila. Di ba? Mape-penalize sila. Mas marami pong balik sa kanila yan pag ginawa po nila yan. Pero hindi ko po sinasabi ito para hindi nyo bayaran ng inyong mga nahiram. Okay? Sinasabi ko ito dahil ito po yung legal na basihan natin. Pagka sila po ay nag-file ng small claims. Okay? Yes, it's their right to collect. Pero sa tamang pamamaraan po. Diba? Ako po paulit-ulit kong sinasabi yan. Diba? Kayong mga bugok at abusadong online lending apps, itigil nyo na yan, kawalang nyo na yan. Kasi wala naman kayo patutunguhan dyan eh. Diba? Kayo rin na nahihirapan. And, doon naman po sa mga nangihiram, paulit-ulit ko rin po sinasabi, kung alam nyo po na wala pa kayong kakayanan magbayad, wag mo kayong manghihiram. And, no, gawin nyo po yung inyong due diligence at saka po yung extra due diligence. Alamin nyo po muna kung legitimate ba yan or legal yung hinihiraman yung OLA. Okay? Tapos yung extra due diligence naman po, i-check nyo yung apps. No, may mga rating yan eh. May mga comments dyan. Diba? Alamin po natin kung may mga pangwawalang yung ginagawa dyan. Tapos basahin po natin yung terms and condition. Diba? Lahat po yan gawin po natin. Hindi po pwede na hiram lang po tayo ng hiram kasi po tayo rin lang naman din po ang mapapahamak. Gusto po ba natin na tayo nagkakaroon ng anxiety at depression? Di po ba? Kaya ho, uulitin ko, i-assess po muna natin yung ating sarili bago tayo manghiram. No? Kasi po, baka mamaya wala tayong kakayanan magbayad. Di po ba? Kagaya po nung nag-aaral tsaka yung plain housewife or plain husband. Oh. Ano pong ibabayad natin? Instead ho, na makatulong yung hihiramin po natin, baka mamaya ito po yung magpahamak sa atin. Now, pagka po tayo nakaranas ng pang-aabuso dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps, nandiyan po yung mga sangay ng gobyerno po na makakatulong po sa atin, kagaya po ng SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, at saka po yung PAO. Okay, now, eto po napaka-importante. Pagka po yan ay na-raid, no, kailangan nyo pong puntahan at sampahan po ng kaso. Hindi po pwede na puro complain lang tayo. Kaya marami hindi na paparusahan eh. Diba? Yes, maraming complain. Pero pagka naman na-raid na at kailangan ng sampahan ng kaso, hindi na natin pinupuntahan. Di po ba? Walang ibang tao ang pwedeng gumawa kundi tayo. Kasi tayo yung nakaranas eh. At nasa atin yung proof eh. Diba? So, tayo po yung pumunta ron para mademanda po natin. No, hindi po pwedeng iasa natin sa ibang tao o sa gobyerno yan. Kasi, kinumplain natin. Diba? So, ginawa po ng gobyerno natin kung ano yung dapat nilang gawin. Ni-raid po. Di po ba?
So, nung na-raid, kailangan tayo po gawin natin yung ating nararapat gawin. Sampahan po ng kaso para po maparusahan yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.